Nagsimula ang palabas sa isang lalaking nagngangalang Michael na isang karate master. Noong oras na iyon ay nakitang sinasanay ni Michael ang kanyang anak na si Bree upang maging katulad niya siya sa hinaharap. Pagkatapos ng kanilang training session sina Michael at Bree ay bumisita sa puntod ng kanyang asawang pumanaw 3 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan ay sumali si Michael sa isang karate tournament na inorganisa ng gobyerno ng Estados Unidos. Lahat ng kalahok sa tournament na ito ay mga karate masters na hindi dapat minamaliit. Salamat sa kanyang higit na mga kasanayan, nagawa ni Michael na manalo sa laban. Nang gabing iyon ay ipinagdiwang ni Michael at Bree ang kanyang tagumpay kasama ang mga kaibigan. Nang hindi inaasahang inamin ni Michael na nagpasya siyang magretiro sa pakikipaglaban at magtutuon ng pansin sa kanyang dojo. Samantala isang lalaki na may mahabang buhok ay lumapit kay Michael at ipinakilala ang sarili bilang isang negosyante na magdaraos ng isang tournament sa Europe. Ang komite ay isang termino sa karate na ang ibig sabihin ay duel. Gayunpaman ang sabi ng lalaki ay iba ang kompetisyon na inoorganisa niya sa ibang mga kompetisyon, kung saan ang mananalo ay makakatanggap ng premyo na $1,000,000. Malaking halaga kumpara sa ibang mga kompetisyon sa karate. Sa kasamaang palad ay nagpasya si Michael na magretiro at nais na mag-focus sa pag-aalaga sa kanyang anak at sa kanyang dojo. Kaya magalang niyang tinanggihan ang alok ng lalaki. Pagbalik mula sa pagdiriwang ay hinanap ni Michael si Bree upang sabihin sa kanya ang tungkol sa alok ng lalaki kanina. Gayunpaman ay wala si Bree sa bahay at nakatagpo lamang siya ng pananakot na mensahe sa kanyang silid. Agad na alam ni Michael na ang taong kumidnap sa kanyang anak na babae ay konektado sa lalaki kanina. Sa huli ay napilitang tanggapin ni Michael ang alok ng lalaki at pumunta sa Europe para sumali sa tournament. Umaasa siya na mailigtas niya si Bree. Pagdating ni Michael nakilala niya ang mga fighters mula sa iba't ibang panig ng mundo na maglalaban-laban sa isa't isa. Halos lahat ng fighters doon ay napilitang sumali tulad ni Michael. Ilang sandali matapos na humarap sa kanila ang lalaki kanina kasama ng kanyang mga bantay. Nagpakilala ang lalaki bilang si Ron Hall na nag-oorganisa ng tournament sa pamamagitan ng pagpilit sa mga manlalaban na lumahok. Nang marinig ito ng mga kalahok na humiling na palayain ni Ron Hall ang kanilang mga pamilya. Gayunpaman, agad na inutusan ni Ron Hall ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng mga kalahok na naghamon sa kanya. Samantala si Bree at ang pamilya ng iba pang mga kalahok ay nakitang nakakulong sa mga selda tulad ng mga bilanggo. Nakarinig sila ng mga putok ng baril sila ay nababalisa sa takot na ang kanilang mga pamilya ay maaaring napatay. Ipinaliwanag ni Ron Hall ang napakasimpleng mga tuntunin ng tournament, kung saan ang mga manlalaban ay magduel hanggang kamatayan at ang mananalo ay makakatanggap ng pabuya. Bukod pa rito ang pamilya ng nanalo ay ilalabas ng hindi nasaktan. Sa panahon ng paligsahan ay pinapayagang gamitin ang kanilang mga telepono, ngunit ipinagbabawal na gamitin ang internet. Ang mga kalahok ay maaari ding umalis sa lokasyon upang makakuha ng mga pangangailangan sa sentro ng lungsod. Pagkatapos noon ay ipinakilala ni Ron Hall ang kanyang pinakamahusay na manlalaban na nagngangalang Draco na lalahok din sa torneo. Bukod pa rito ay binigyang diin ni Ron Hall na sa kasaysayan ng torneo na ito ay walang manlalaban na nagawang talunin si Draco. Sa ilang sandali matapos ang mga manlalaban ay pinayagang makapasok sa kani-kanilang mga silid. Pagdating sa kanyang silid ay nakilala ni Michael ang isang katulong na nagngangalang Chris na naging isang dating manlalaban na ngayon ay nagtatrabaho para kay Ron Hall. Si Chris ay tila napilitang gawin ito dahil ayaw niyang mapatay ni Ron Hall. Sa kasamaang palad ay nahirapan si Chris na makatakas lalo na't napilayan ang kanyang paa dahil sa mga ginawa ni Ron Hall sa kanya. Bago pumasok sa trabaho nabanggit ni Chris na may isang taong nakakaalam ng kahinaan ni Draco at nangakong ipapakilala siya kay Michael. Samantala dalawang mandirigma na nagngangalang Leia at Damon ay nasa training area. Nang sandaling iyon ay binanggit ni Leia na tinanggihan niya ang imbitasyon ni Ron Hall. Ngunit kinuha ng lalaki ang kanyang nakababatang kapatid bilang pain, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Samantalang ang taong pinakamalapit kay Damon na kinidnap ni Ron Hall ay ang kanyang asawa. Subalit sinabi ni Damon kay Leia na ayaw niyang makipag-away dahil wala siyang tiwala kay Ron Hall. Ayon kay Damon ang mga taong tulad ni Ron Hall ay hindi tutuparin ang kanilang mga pangako. Kaya naman nagpasya si Damon na umalis sa lokasyon. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang iulat ang lahat ng mga irregular na nakita niya. Sa kasamaang palad ay hindi nakatulong ang pulisya dahil sinuhulan ni Ron Hall ang hepe ng pulisya at si Damon ay walang pagpipilian kundi ang bumalik.
Si Michael ay nakilala si Lauren na isang gardener ni Ron Hall. Si Lauren ay dating manlalaban na lumalaban. Si Lauren lang ang taong nakakaalam ng kahinaan ni Draco, kaya matututo si Michael sa kanya kung gusto niyang talunin ang manlalaban na iyon. Sinimulan ni Lauren na ikwento ang kanyang nakaraan kung saan kilalang brutal si Ron Hall. Noong mga panahong iyon si Ron Hall ay isang deadly karate master. Dahil palagi niyang pinapatay ang kanyang mga kalaban sa bawat paligsahan na kanyang sinalihan. Gayunpaman salamat sa kanyang mayamang pamilya si Ron Hall ay palaging nakatakas sa mga kaso ng pagpatay at kalaunan ay kinuha ang European Tournament. Pagkatapos noon ay ginawa niyang deathmatch ang dating legal na tournament. Dahil dito nagpasya si Lauren na umatras sa torneo. Gayunpaman hindi ito tinanggap ni Ron Hall at pinatay ang asawa ni Lauren sa kanyang harapan. Pagkatapos marinig ang kwentong ito ay lalong naging determinado si Michael na talunin si Ron Hall at Draco. Handa rin si Lauren na sanayin si Michael para maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang asawa sa kamay ni Ron Hall. Tila hindi nag-iisa si Lauren, dahil tinulungan siya ng kanyang kaibigan na subukan ang mga kasanayan ni Michael. Sa unang sesyon ng pagsasanay sa sandaling iyon ay nais ni Lauren na pataasin ang bilis ni Michael upang magkaroon ng kalamangan kay Draco. Habang ang iba pang fighters ay nagsasanay sa isang gym na binigay ni Ron Hall. Ang bawat fighter ay tila may kanya-kanyang signature style. Habang nag-training nilapitan si Leia ng isang fighter na nagngangalang Marcus na minaliit siya dahil lang sa babae ito. Hindi lang binanggit ni Marcus na iba siya sa ibang fighters na sumali sa torneo. Dahil sa pagpilit habang buong puso siyang sumali sa tournament at tinawag ang kanyang sarili na pinakamatapang na manlalaba doon. Hinamon ni Leia si Marcus sa isang duel, buti na lang at mabilis silang pinaghiwalay ni Damon. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Michael ang kanyang pagsasanay kasama si Lauren. Sa pagkakataong ito ay dinala ni Lauren ang kanyang kaibigan na isang boksingero at karate fighter upang tumulong sa pagsasanay sa mga suntok at pisikal na pagtitiis ni Michael. Pagkatapos ng pagsasanay ay dinala ni Lauren si Michael upang makilala ang isang babae na maaaring magpagaling ng mga panloob na pinsala nito. Bukod pa rito ang babaeng ito ay naghanda ng mga herbal concoctions upang makatulong na mapalakas ang stamina ni Michael. Kasabay ng pagbisita ni Draco sa mga kalahok sa gym na may layuning takutin sila. Gayunpaman ang ilan sa mga manlalaban ay napagtanto na ang ugali ni Draco ay tulad ng isang taong may sakit sa pag-iisip. Nang maglaon ay pumasok din si Draco sa silid ni Michael at tinitigan siya ng matindi na parang sinusubukang takutin siya. Noong gabing nakipagkita si Michael kay Leia at Damon na nagbabalak ng rebelyon. Sa kasamaang palad ang kanilang pag-uusap ay sinusubaybayan ni Ron Hall. Na agad na nag-video call sa kanila na nagbabantang papatayin ang kanilang mga pamilya kung sila ay maglakas loob na kalabanan siya. Dahil dito ay mabilis silang naghanap ng lugar na hindi gaanong nakikita. Si Damon pagkatapos ay iminungkahi na nag-recruit din sina Leia at Michael ng iba pang manlalaban para sumali sa kanilang plano. Ngunit hindi na nila kailangan pang isali si Marcus na tila umalalay kay Ron Hall. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ni Michael ang kanyang pagsasanay kasama si Lauren. Sa pagkakataong ito ay nakatutok sa pagtuturo ng mga espesyal na pamamaraan na maaaring gamitin upang talunin si Draco. Lumalabas na ang katawan ni Draco ay naging sobrang tigas na parang bato, matapos maturukan ng mga steroid at mga espesyal na concoction mula sa Russia. Sa ibang lugar na si Draco ay nagsasanay din ngunit siya ay nagsanay ng napakalupit dahil napatay pa niya ang kanyang kasama sa pagsasanay. 3 araw bago ang torneo, ginulat ni Lauren si Michael sa pamamagitan ng pagpapakilala sa dating guro ni Draco na si Julie. Na pumayag na ibahagi ang mga paraan ng pagsasanay upang talunin si Draco. Naging kasing higpit ng pagsasanay sa mga special forces. Pagkatapos ng pagsasanay ay isiniwalat ni Julie na siya ang naging guro ni Draco mula pa noong bata pa ito. Hanggang isang araw ay kinuha ni Ron Hall si Draco at ginawa siyang halimaw. Sa kasamaang palad ay tumanggi si Draco na bumalik sa tamang landas at nanatiling tapat kay Ron Hall. Kasabay nito ay nagpatuloy si Draco sa pagsasanay dahil hindi siya nasiyahan sa kanyang mga resulta sa pag-aakalang lahat ng kanyang mga partner sa pagsasanay ay masyadong mahina. At kailangan niya ng mas malalakas na kalaban. Noong gabing iyon ay hindi makatulog si Michael habang niniisip ang magiging kapalaran ni Bree. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga larawan ni Bree at ng kanyang asawa na umaasa na ang lahat ng ito ay magtatapos sa lalong madaling panahon. Inspirasyon niya ang mga larawan kaya naging mas determinado si Michael na magsanay. Isang araw bago ang torneo ay binisita ni Ron Hall ang mga kalahok at binigyan sila ng briefing bago ang laban.
Pagkatapos nito ay ginawa ng mga kalahok ang kanilang huling pagsasanay upang mas maging handa at mapalaya ang kanilang mga pamilya. Hindi nagtagal matapos ang paligsahan, sa wakas ay nagsimula ng tumungo sa arena si Michael. Sinamahan siya ni Lauren na handang tumulong kung kinakailangan. Sa sandaling iyon ay ipinaliwanag ni Lauren na ang torneo ay pinondohan ng mga tiwaling opisyal ng mafia at iba pang mahahalagang tao na handang magbayad ng anumang halaga upang maaliw sa mga brutal at nakamamatay na labanan. Matapos buksan ang torneo ay sinimulan ni Ron Hall ang unang laban ni Draco at ng isa sa mga kalahok. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagal ang kalahok na iyon sa laban. Habang si Julie ay mukhang dismayado kay Draco dahil minsan ay tinuruan siya nito na tulungan ang mga tao na hindi maging isang mamamatay. Pagkatapos si Marcus laban sa isa sa mga pinakamahinang kalahok, kaya madaling tinalo siya ni Marcus. Saka naganap ang brutal na mga laban. Dahil dito lubos na naaliw ang mga nanonood sa tournament, lalo na't maraming kalahok ang namatay. Sa wakas ay si Damon na para harapin ang isang black belt karate expert, gayunpaman ay hindi natakot si Damon sa kanyang kalaban at kalaunan ay nanalo sa laban. Ngayon ay si Leia naman ay humarap sa isang burly na lalaki mula sa Kentucky na mukhang napakabangis. Ngunit ang kanyang kakayahan ay hindi tugma sa kanyang pangangatawan at si Leia ay nagawang manalo. Kalaunan ay natapos ang mga laban sa unang round. Gayunpaman ay masyadong brutal ang mga laban, kaya nagpasya si Ron Hall na ipagpaliban ang susunod na round upang maiwasang maduduwal ang mga manunood. Habang naghihintay sa mga susunod na laban ay nakipagkita si Damon kay Leia upang gumawa ng kasunduan. Kung ang isa sa kanila ay unang matalo at buhay pa, ang talunan ay dapat hanapin at palayain ang mga pamilya ng mga kalahok. Kinabukasan ay nagpatuloy ang torneo sa susunod na round at natural na mas malupit ang mga laban sa round na ito. Dahil lahat ng natitirang kalahok ay malalakas na manlalaban. Sa ikalawang laban na hinarap ni Marcus si Draco at natalo pagkatapos lamang ng ilang suntok. Ngunit nang tatapusin na siya ni Draco ay tumakbo si Michael at hiniligtas siya. Sa susunod na laban kinailangan ni Damon na lumaban kay Leia at ayon sa kanilang kasunduan ay lalaban sila ng patas. Pagkatapos ng kanilang laban ay nanalo si Leia, ngunit ayaw niyang patayin si Damon. Nang makita ito ni Ron Hall ay inutusan si Leia na tapusin si Damon. Ngunit pinili niyang umalis sa arena dahil kung mamatay si Damon ay hindi niya mapapalaya ang mga hostage. At ang susunod na laban ay ipinakita ni Ron Hall, si Michael laban sa isang Brazilian fighter na pinagsanib ang karate at capoeira. Kahit sa una ay nahirapan si Michael, ngunit dahil sa matinding pagsasanay mula kay Julie, si Michael ay nanatiling undefeated. Kaya naman sinubukan ni Ron Hall na humanap ng paraan para maiwasan ang pagwawakas ng laban na masyadong mabilis. Sa oras ng break nilapitan ni Leia si Damon para tingnan ang kanyang injuries at pinaalalahanan siya na ang pangunahing plano nila ay iligtas muna ang mga hostage. Samantalang inutusan ni Ron Hall ang mga organizer na baguhin ang schedule ng laban at itapat si Michael sa isang karapat-dapat na kalaban. Dahil alam niyang si Michael ang pinakamahusay sa torneo. Sa hating gabi na ipinadala ni Ron Hall ang kanyang mga tao na atakihin si Michael. Nasugatan ang kanyang kamay upang hindi siya maging kasing lakas gaya ng dati. Kasabay ni Marcus na palihim na umalis sa punong tanggapan ni Ron Hall upang lumabas ng bayan. Pumunta si Marcus sa police station upang magulat sa kasalukuyang nagaganap na torneo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang agent ng CIA. Ang dahilan kung bakit siya kusang sumali sa torneo ay para imbestigahan ang kasong ito. Kinaumagahan ay agad na ginamot ng kaibigan ni Lauren ang pinsala sa kamay ni Michael upang maipagpatuloy niya ang mga laban. Sa kanyang pinakamahusay sa oras na iyon ay tiniyak ni Lauren kay Michael na kaya niyang manalo sa torneo at iligtas si Bree. Pinayuhan din ni Lauren si Michael na huwag ipaalam sa kanyang mga kalaban ang tungkol sa kanyang injury. Sa ilang sandali matapos na matuloy ang tournament at sa pagkakataong ito ay hinarap ni Leia ang Russian monster na si Draco. Sa kasamaang palad ay madaling natalo si Leia at gusto siyang tapusin ni Draco, ngunit pinigilan siya ni Ron Hall dahil nagustuhan ng audience ang estilo ng pakikipaglaban ni Leia. Pagkatapos noon ay itinakda ni Ron Hall ang susunod na laban ni Michael laban sa isa pang malakas na kalaban. Sa kabila ng kanyang nasugatan na kamay, ang lakas ni Michael ay hindi nabawasan at nakuha niya ang tagumpay. Bilang resulta si Michael nakapasok sa Advanced Final upang harapin ang Ultimate Fighter na si Draco. Sa kasamaang palad ay lumala ang pinsala sa kamay ni Michael pagkatapos ng huling laban. Samantala sinimulan na nina Damon at Leia ang kanilang misyon na hanapin ang kanilang mga pamilya.
Mabilis nilang pinabagsak ang mga gwardya ni Ron Hall para makuha ang susi. Gayunpaman habang sinusubukan nilang palayain ang mga hostage ay narinig sila ng isa sa mga tauhan ni Ron Hall kaya agad siyang nilabanan ni Leia at Damon. Salamat sa kanilang nakamamatay na kakayahan natalo ni Leia at Damon ang bantay at pinalaya ang mga hostage ng sabay. Inanunsyo ni Ron Hall ang huling laban ni Draco at Michael. Ang mga manunood ay sabik na anabangan ang malupit na laban na ito lalo na't ang dalawang manlalaban ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Nagsimula na ang laban, sa kasamaang palad ay nahado si Michael dahil lumala ang kanyang sugat na pumipigil sa kanya na gamitin ang buong lakas nito. Si Draco sa kasinamantala ito para itumba si Michael sa arena. Nang susuko na si Michael naalala niya ang kanyang yumaong asawa at si Bree na nagbigay sa kanya ng lakas na bumangon muli. Sa kabila ng kanyang matinding pinsala na pagpasyahan ni Michael na kaya niyang talunin si Draco, para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng mahabang labanan, sa unang pagkakataon sa kasaysayan nagtagumpay si Michael na talunin ang undefeated top fighter ni Ron Hall na si Draco. Sa huli lahat natuwa ang nakaligtas na kalahok dahil napalaya sila ni Michael. Ilang sandali pa ay dumating si Marcus at ang mga pulis upang arestuhin si Ron Hall at ang kanyang mga kasama. Kasama na ang mga manunood na ginawa nilang libangan ang torneo na nagdulot ng kaguluhan. Nang makitang dumating si Marcus kasama ang mga pulis na ikinagulat ni Leia at ng iba pang fighters. Si Marcus pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa pagiging late at ipinaliwanag na siya ay isang agent ng CIA. Samantala si Leia ay humabol kay Ron Hall na sinusubukang tumakas, gamit ang pagkakataong ito upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Matapos talunin si Ron Hall ay nais na patayin siya ni Lauren, ngunit biglang sumulpot si Michael at pinigilan siya. Sa pagsasabing na ang paghihiganti ay magdadala lamang ng mas maraming problema sa kanyang buhay. Nang marinig nitong si Lauren ay sumunod sa payo ni Michael at ang mga kalahok ay umalis kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Sa kabilang panig nilapitan ni Julie si Draco at hiniling sa kanya na baguhin ang kanyang paraan. Gayunpaman ay tumugon si Draco ng isang gitnang daliri na nagpagalit sa kanya. Si Lauren ay kinuha ng kanyang anak na babae na nanggaling pa sa Amerika, lumabas na ang kanyang anak na babae ay naghahanap sa kanya sa lahat ng oras na ito. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.